Tayo po manalangin. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Mahal na Jesus, sa matamis at banal na presensya, sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga awitin, sa mga patutuo, sa mga awitin ng singles choir, children's choir, adults choir, higit sa lahat sa awitin ng The Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa pagbibigay, salamat sa mga natatapat, sa pag-aaral ng salita, Mahal na Jesus, ikaw magpala. Sa ganakil ako magagawa, masalama ka sa inyo, sa nang dalangin namin ginagalaman na Pastor. Blessed children, once again, O Lord, through your word, taki sinasaway lahat, gawa ng kaaway, at binding of Satan in the name of Jesus. Timo sa milipanda, sa pusing spirit, I command you in Jesus' name. Let's walk us out right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, our Lord Jesus Christ. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved pastor, Evangelist Will Israel Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida children, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren and visitors. We greet also and welcome the beloved in-laws, the beloved Mr. Pogs, beloved Ma'am Esther, Mr. po and company. God bless you po sa ating mga webcast viewers at sa inyong lahat. Puri natin, malapay noon. Kindly read, Ilamahan. Galatians chapter 3, verse 13 up to 14. Galatia 3:13 hanggang sa 14. Sa sumpa na kautusan ay tinubos tayo ni Kristo, na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus upang sa pamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Amen. Welcome home pala, beloved Engineer Gil Gomez. Kasama natin. Lahat po ng mga baguhan, mga iba't iba, mga kapatiran natin from another address, welcome to Baliwag. Puri naman na Pinoon. Hallelujah. Wala na pala tayo sa sumpa, inamahal. Malinaw sa banal na sulatan. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth in a tree. Sa sumpa ng kutusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa galang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. What we are celebrating today is the death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. The death. Kaya Holy Supper, we are remembering what our Lord Jesus Christ has done for us. Tayo po yung isinumpa, pero inako niya yung sumpa. Yan, ayon sa binasa natin. Sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sino ba yung binitay? Sino ba yung pinako? Ibig sabihin, binitay, pinako sa krus. Our Lord Jesus Christ as man. Bakit sa ipinako? Dahil siya po ay naging makasalanan dahil sa atin. Wala siyang kasalanan, ngunit yung ating kasalanan, dinala niya. Amen? Imbes na tayong mapapako, tayong mapapamak, siya ang nagdala, alang-alang sa atin. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? Sa sumpa ng kautusan,
tinubos tayo ni Kristo. Ano ba ang sumpa ng kautusan? Kahirapan. One of the curses of the law is poverty. Kahirapan. Karamdaman. Marami, napakadami. Mamaya, kumain tayo, mabasa natin. The curses of the law. Deuteronomy chapter 28, mababasa po yan. Yung kahirapan pala, minamahal. Sumpa pala yan. Ang mga Kristiyano dapat dumadaan lang sa kahirapan. Hindi na nanatili. Palapakan natin, malapayan ako na yun. Di ba narinig bang patuto kanina? Beloved Engineer Gil Gomez. Patira natin. Kakararating lang. Pag hindi tayo sumusunod pala sa salita ng Diyos, mahal, hindi tayo itataas ng malapinon. You have heard His testimony just a while ago. Nag-alilangan sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Alam mo, ang dami niyang problema, hindi siya napopromote. Nangusap ang Diyos sa kanya, anak, yan ang dahilan. Nagdududa ka sa pagbibigay. Nung ginawa niya, narinig mo ba totoo? Ilang beses multiply yung kanyang sahod. Hindi po magsinungaling ang banal na kasulatan. Heaven and earth will pass away, but the words of God shall never pass away. Beloved Sister Joylen de los Reyes, kanina, di bali na mawala, nagipit, inuna ang para sa Panginoon. Totoo ang salita ng Diyos. Doble-doble. Binalik. Hanggang ngayon, hallelujah! Praise the Lord! Huwag to talaga tayo magalilangan. Dahil totoo ang salita ng ating Panginoon. One of the reasons why the Christians are suffering from so many problems, mayroon po tayong nalalabag. Hindi po nawawala ang problema natin. Normal po yun, may problema ang tao. Pero, pag hindi nalulutas yan, something is wrong with our relationship to our Lord. Amen? May mga trials, pero dapat hindi nananatili yan. Dapat lumalaya tayo. Amen? Mahal? Ito po ang kadalasan nakakalimutan natin. Bakit minsan para mabigat ang ating buhay, nakalimutan natin yung the greatest commandment. Pinakaunang utos. Madalas nakakalimutan natin. Mark chapter 12, 28 up to 30. Aklat ni Marcos 12:28 hanggang 30. At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakinig ng kanilang pagtatalo. At palibhas ay nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, ano baga ang pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, o Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Amen. Balikan muna natin kanina yung Galatians chapter 3, verse 13 up to 14. Anong sabi sa 14? Upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus. Gusto ba natin ang pagpapala ni Abraham? Minamahal? Dapat lang. Gusto ng Panginoon yung pagpapala ni Abraham ay mapunta sa atin. Upang sa mga hentil po tayo po tinutukoy yan, ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus.
upang sa magitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Anong sabi sa English? Sino ba? That the blessing of Abraham might come to the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Ano ba yung pangako lang kasi pinangakuan si Abraham? Ng Diyos, pinangakuan. Kasi nga, si Abraham ay handang sumunod kahit ano mangyari. Kahit napakabigat na utos, handa siyang sumunod. Ang inutos sa kanya, ialay mo ang iyong kaisa-isang anak. Mahirap yan. Pero si Abraham ay hindi nag-alinlangan. Dahil alam niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran may-ari ng lahat ng bagay. Amen? Na yung kanyang anak na pinaalay sa kanya, kaisa-isang anak, pag sinabi niya alay, papatayin at susunugin. Ganyan po sa lumang tipan. Papatayin, susunugin. Pag sinabi, offer your son unto me, sabi ng Malapilon. Your only son, Isaac, offer it to me. And Abraham obeyed the Lord. No hesitation. Malapakan natin, Malapilon. Amen? Dapat ganyan tayo. No hesitation. Hindi nag-alinlangan. Nananampalataya. Dahil ang nanghingi sa atin, hindi tao, Diyos na makapangyarihan. Offer your only son Isaac to me in one of the mountains of Moriah. Diba? Si Abraham ay nangusap ang Diyos sa kanya gabi, madaling araw pa lang, naghanda agad para pumunta sa Moriah. Kaya nalugod ang ating malapay noon. Nalugod, pinangakuan siya. In blessing I will bless you. In multiplying, I will multiply you. Gusto ng Diyos, multiplication. Hindi pa bawas, dapat nagmumultiply ang papapala sa iyo. Hallelujah! Amen? Very clear in the Word of God. Gusto niya multiplication. Ayaw niya ng subtraction. Ayaw niya. Gusto niya, nagmumultiply. Nagmumultiply ka. Padami ang blessing mo. Lumalago tayo. Yan ang gusto ng ating malapay Lord. Ano ba yung pinangako ng malapay noon kay Abraham? Threefold. Threefold blessing. Physical, material, and spiritual. At yung blessing ni Abraham, ayon sa binasa natin, gusto rin ng Diyos mapunta sa atin. Amen? Upang sa mga hentel ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus. Upang sa magitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. That we might receive the promise of the Spirit through faith. Tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Ang karya ng Diyos, hindi po pagkain, hindi lumen. Ang karya ng Diyos ay kagalakan, kapayapaan, peace and joy in the Holy Ghost. Mayroon ba tayo? Dapat mayroon tayong peace and joy in the Holy Ghost. Amen? Nasa atin ba yan naman? Nandito sa atin.
We have the joy in the Holy Ghost. Kung walang joy in the Holy Ghost, hindi ka nagagalahan bumalik dito. Bakit nabalik-balik kayo? Hindi na tayo magkasa dito. Bakit? Because you have feel the joy of the Holy Ghost. You have felt the joy of the Holy Ghost. You feel the joy of the Holy Ghost. Yun ang sinabi. Upang sa magitan ng panampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Ang dulot ng Espiritu Santo, pagbabago, kapayapaan, kagalakan, kaligtasan, at buhay na wala hanggan. Amen? Ang blessing ni Abraham, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through our Lord Jesus Christ. Kaya nga, namatay natin malapay noon eh. Tinubos tayo sa sumpa eh. Inalis tayo sa sumpa, mga minamahal. Inalis tayo sa sumpa. Lahat ng negatibo sa buhay natin, sumpa yan. Minamahal. Inalis na yan. When our Lord Jesus Christ died on the cross of Calvary. Amen. So praise the Lord. Sigurado yan, minamahal. Hindi yan hocus-pocus lamang. Sure yan. We are redeemed from the curse of the law. Tayo itinubos sa sumpa ng batas. Sumpa ng kautusan. Kung tayo dumaraan sa mga sumpa, may problema. Hindi tayo nakakalaya. Una, pagsusubok, susubukin ka. Pero nagbilang na tayo ng mahabang panahon, nasa pagsubok pa rin tayo, naghihirap pa rin tayo. Something is wrong. Gusto niyo malaman anong dahilan? Palakpakan natin, malapelo, amen? Kulang tayo sa kagalakan, sa joy in the Holy Ghost. Something is wrong. Pag nasa atin ang Holy Ghost, we have the joy in the Holy Ghost. Desire pala ng puso mo, ibibigay na ng ating malapelo. Little by little, hindi man bigla, unti-unti, yung mga bagay na kailangan mo para mabuhay ka na maligaya, unti-unti ibibigay ng ating malapelo. Amen? Kung hindi nangyayari yan, may problema. Anong dahilan? Kaya nga, binasa natin kanina. Mark 12, 28. Balik na natin yun. To 30. At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo at talibhasay, nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, ano baga ang Pangulong utos sa lahat? What is the greatest commandment? Nagtanong, eskriba. Ano baga ang pinaka-pangulong utos? 29. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay, pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay, ang Panginoon ay isa. So alam na natin yan. Hear Israel, the Lord our God is one Lord. Dapat ipagsigawan natin yan kahit saan. Pinakapangulo yan, minamahal. Kahit saan ka nandoon, isigaw mo, the Lord our God is one Lord. Isa lang ang Panginoon. Laging sinasabi naman ng pastor yan, pag nangangaral, there is only but one God and one Lord. Kasi pangulang utos yan eh. Kailangan malaman ng mga tao. Inulit natin yan kasi mahalaga yan. Marami kasi nagtuturo. There are three Lords, three God, tatlong Diyos, pag sinabi mong tatlong Diyos, tatlong Panginoon yun ibig sabihin. Because God is Lord. Pero sa Biblia, the greatest commandment, the first commandment, God is one Lord. Malapakan natin, malapakan. Amen!
Then, you shall love the Lord. Yan na. Yan ang mga dahilan. Yan ang mga dahilan bakit mabigat ang buhay ng mga tao. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. At ng buong kaluluwa mo. At ng buong pag-iisip mo. At ng buong lakas mo. At kalawa. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Ang pangalawa ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya na iyong sarili. Walang ibang utos na higit pa sa mga ito. Marami nakakalimot dyan, minamahal. Ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso. Amen? Buong puso. Buong kaluluwa, buong isip, buong lakas. Ito ang Pangulong utos. Nasusunod kaya natin yan, minamahal. Marami pong nakakalimot dyan. Madalas, ang ating mga mind nawawala sa focus sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, every end of the month, nagsiselebrate tayo ng Holy Supper. Isa sa mga dahilan para maalala natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? We are remembering the love of our Lord Jesus Christ to every one of us. Yung inibig niya tayo, mayroon ba siyang tinira? Wala siyang tinira. Kahit kamatayan, sinuong niya para lamang tayo ay iligtas. Hallelujah! Praise the Lord! Ang sabi ng magsulatan, we must love Him because He first loved us. Ibigin natin siya sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Sa Kanya, buhay talaga. Ganun din sa atin, buong buhay, buong puso, buong kaluluwa. Nakakalimutan natin yan. Diba? Kung magagawa natin yan, kung may time, mabasa natin lahat sa manusulatan. Hindi ka gagawing buntot ng Diyos. Gagawin kang ulo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Gagawin kang ulo kahit ayaw mo. If you love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Dahil ang Diyos tapat sa kanyang salita. Pag tayo tapat at sumusunod, mangyayari sa atin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Amen? Anything, anumang bagay na umaagaw sa atin isip, mas mabigat, mas mahalaga sa atin kaysa mahal na Panginoon. Ang tawag po sa banal na sulatan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Lahat po ng bagay na umaagaw sa atin, whether it is your future, kinabukasan ba, trabaho ba, material ba, pamilya ba, pag mas mahalaga sa iyo yan kaysa sa Diyos. Ang tawag na Pilipino dyan, Diyos-Diyosan. Kaya, hindi natin nasunod yung first commandment. Kasi may mga bagay na mahalaga sa atin kaysa sa Diyos. Malinaw yan, minamahal. Gusto mo pagpapala, lagi mong kasama ang Diyos, mahal na Panginoon. Lahat ng bagay, hindi ka kinukulang, ibigin mo siya, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong isip. Amen?
Ang utos na malapit noon sa mga Israelites, nung sila ay papunta doon sa lupang pangako, go, conquer, and multiply, and become great in the promised land. Yan pang utos niya. Go, conquer. Mayo kayo, pumunta kayo doon sa lupang pangako, conquer. Talunin mo yung mga kaaway mo doon. And multiply, and be mighty in the land. Be mighty in the land. Yung utos na yan, hindi po yan nababago. Hindi pa nababago. Dahil tayo po ay mga modern Israel. Ang kalooban niya sa atin, go, conquer, multiply, and be mighty in the land. Minsan, hindi natin nasusunod yan kasi nga marami tayong naalala sa buhay. Mahal. Ang malapilo, yung handang mawalan, yun ang nagkakaroon. Palapakan natin malapilo, amen? Malinaw yan. Yung handang mawalan, alang-alang sa Kanya, yun ang nagkakaroon. Kung susundin natin ang sarili natin, hindi natin magagawa yan. Well, most of the time, tayo po ay self-centered. Kadalasan, interest lang natin i-accept. Kadalasan, ganyan ang tao. Pero pag tayo'y sumusunod sa salita ng Diyos, katulad ng marami sa atin, mangyayari sa atin yung pangako ng ating Panginoon. Na hindi masasayang yung kanyang sakripisyo sa atin. Nasay, nabayubay sa krus ng Kalbaryo para tayo tubusin sa sumpa. Hindi po masasayang yan. Tinubos na tayo sa sumpa. Ngunit ang ating duty, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Sana, i-take note natin yan, mahal. Huwag natin kalimutan yan. Kung maaari, isulat natin. Tinubos natin sa sumpa, ibig sabihin, wala ka na sa sumpa. Pero hindi po yan natatapos yan. Mayroon kang gagawin. Ibigin mo ang Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas. Amen? Ayaw ng Diyos ng mga Kristiyano, mga believer, buntot, ayaw niya yan. Dapat nangunguna ka sa pagpapala. Palapakan natin, Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Malinaw sa mga sulatan. Ayaw niya, lalahuli ka. The dream of God is for the Christians to become great. Malinaw yan sa Biblia. Lahat, hindi natin binabasa lahat. Yun ang desire ng puso ng mga Pinoon para maging great ka. Hindi tayo talunan. Yun ang gusto ng mga Pinoon. Matagumpay. Go! Conquer the land! Sabi sa Israel, conquer the land! Talunin mo mga kaaway mo. Sa atin, ang ating kaaway, hindi katulad ng kaaway ng mga Israelita, mga higante, mga mandirigma ng mga tao. In our time, ang ating kaaway, masamang espiritu, mga demonyo, kahirapan, mga karamdaman, hindi yan kaluban ng Diyos. Conquer it! Talunin mo by faith in the name of Lord Jesus Christ. Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. Pag ginagawa mo yan, talo lahat ng kaaway mo. Anak pag natin Panginoon, amen. Kahit dito ka lang sa Pilipinas, kahit saan lugar ka, kahit saan ka lang doon, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Hindi naman masama mag-abroad, pero lagi sinasabi ng mga pastor yan sa mga araw,
Kahit saan ka nandoon, ibigin mo ang Diyos buong puso, buong kaluluwa, buong isip. Habulin ka ng pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Hindi po masama mag-abroad. Marami ting kapatiran sa abroad. Pinagpala. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang leading sa kanila. They have to go abroad. Meron naman kahit nandito lang, pinagpapala din. Amen ba, ilamahal? Matthew chapter 16, verse 25. Mark chapter 8, verse 35. Mateo, kapitulo po 16, ang talatay 25. Sapagkat ang sinumang mag-ibig, iligtas ang kaniyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sinumang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin, ay makakasumpong niyaon. Ang nais mawalan dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Napatunayan sa mga patotoo. Kanina lang, di ba? Kailangan niya ng pera. Pero naalala niya. Binigay niya. Kailangan niya. Binigay niya dahil sa pag-ibig sa mga Pinoon. Ano nangyari? Dinoble-doble ng Diyos yung nawala. Ibinigay niya hanggang ngayon. How many years nakalipas? Hanggang ngayon, nagmumultiply. Ganyan ang ating mahal na Panginoon. Ang nais mawalan, alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, lalong magkakaroon. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawalan nito. Gusto mo iligtas ang buhay mo? Di ba? Natin. Hesitant tayo sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Alanganin natin sundin. Nag-alala tayo sa ating future. Hindi masama ihanda ang future. Pero do not forget, our Lord Jesus Christ holds our future. Nalapagan natin mahal na Panginoon. Amen. It is bad to prepare our children their future. But we have to remember, our Lord Jesus Christ holds our future. Sa may hawak ng lahat ating kinabukasan. Minamahal. Ang kailangan na natin, minamahal, sumunod na may pananampalataya. Diba sa praise the Lord? Mark 8:35. Ayon po sa Marcos, Kapitulo 8, ang talata po ay 35. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinumang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maliligtas O, yaon. dinagdagan, di ba? Kanina yung sinabi, ang sinumang nais iligtas ang buhay, mawalan. Ngunit ang nais mawalan ng buhay, magkakaroon. Dito man dinagdagan. At ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo. Palapakan natin, Panginoon, amen? Ebanghelyo. You're willing to suffer for the sake of the gospel. Handa ka mawalan, alang-alang sa Ebanghelyo. Alang-alang sa gawain ng Diyos. You're willing to suffer. Hindi ka suffer. Lalo kang magkakaroon. Palapakan natin, Panginoon, amen? What you have given, what you have donated in the church of God, you have given it to the Lord. Binigay mo yan sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya ng mahal na Panginoon maghulog ng pagpapala. Pero hindi niya gagawin. Kaya na maghulog dito anytime. Pero hindi niya ginagawa. Bakit? Gusto niya subukin kayo. Sino ang nananampalataya sa Kanya? Amen? Purihin natin mahal na Panginoon. Dapat you're willing. Willing ka. Willing ka masaktan just to follow the will of God. Matindi ang kapalit yan. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen! Pinakita na halimbawa natin, mahal na Panginoon. Di ba?
Nung siya'y nananalangin doon sa garden ng Getsemane, anong sabi niya? Ama ko, kung maaari, palipasin mo ang sarong ito. Father, let this cup pass from me. Anong saro? Saro ng pagtitiis at kahirapan. Kung maaari, Ama ko, palipasin mo. Pero sabi niya, ngunit hindi aking kalooban ang masusunod, bagkus ang iyong kalooban. Amen? Kahit na masakit sa kanya, sinuong niya, dahil hindi ang kanyang kalooban masunod, ang kalooban ng Ama. Dapat ganyan tayo. Palapakan natin malapinon. Amen? Ang Manipul Kristo, isa sa tao na pinakamahirap na nabuhay sa mundo. When he became a man, he became man. He is the poorest of man. Siya pinakamahirap na nabuhay dito. Pero sa una lang pala yun. Palapakan natin malapit. Sa una lang pala yun. Pagsubok lang pala yun. Kasi madali sumunod. Pag lahat ng bagay na sa iyo. Pero pag kinakapos ka, mahirap sumunod dyan. Pero dyan ka titignan. Kung handa ka sumunod, kahit na kinakapos ka. Pag ginawa natin yan, na mahal, dyan tayo masusubukan. At matutupad doon ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Revelation chapter 5, verse 12. Our Lord Jesus Christ, kahit unan, wala siya. Sabi ng Biblia, kahit unan daw, wala siya. Kahit higaan, wala siya. Nasa deserto lang siya, natutulog. Kung saan nasa tutulog. Pinakamahirap siya. Pero bandang huli, ano nangyari? Revelation chapter 5, verse 12. Apokalipsis 5:12 na nagsasabi ng malakas na tinig, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kalulatian at pagpapala. Amen. Malapakan natin, malapakan. Amen! Karapat-dapat ang kordero na pinatay. Hindi na siya nabuhay kanyang sarili. Kaya niya ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya niya tumawag ng anghel para hindi siya patayin ng mga tao. Pero hinayaan niya. Bakit? May nakalaan. After yan, mayroon nakalaan para sa kanya. Ganyan tayo. After ng suffering, sabi ng Biblia, may nakalaan para sa iyo. Amen? Karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan, at karunungan, at kalakasan, at kapurihan, at kalulatian, at pagpapala. Kasamang kayamanan. Sinong kordero? Walang iba ang ating mahal na Jesus. Karapat-dapat siya na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kapurihan, at pagpapala. Bakit sa karapat-dapat? Dahil siya'y handang mamatay. Palapakan natin mahal na Panginoon. Amen? Dapat ganyan tayo. If you want victory, you want blessing, you are willing to die. Not to die in your physical body, but to die in your own ambition. Sabi ng Biblia, we have to die we have to die to ourselves. Hindi po kamatayan na ang mahal na Panginoon ay gagayahin natin, katulad sa mahal na araw na gagayahin magpapapako. Hindi po yon. Ang kamatayan itutukoy para sa atin, sabi ng Biblia, kamatayan sa sarili. Patay na natin sa sarili. Patay na sa sarili natin. Kung ano ang gusto ng Diyos, yun na ang ating sinusunod. Kahit masakit sa atin, yun natin sinusunod. Ibig sabihin, patay na tayo. Pag ginagawa natin yan, karapat-dapat ka sa kayamanan, karunungan, pagpapala, kapangyarihan. Amen? Manapin, pinakamahirap. Pero siya ay karapat-dapat. Tinanggap niya lahat yan bilang tao. Tinanggap niya lahat ng pagpapala bilang tao. Ang pangako na yan, ay pangako rin sa atin na handang mamatay. Ibig sabihin, handang magtiis. Kamatayan sa sarili, ibig sabihin, dying to self. We must be willing to die to ourselves. Handang tayo mamatay sa sarili natin. Kahit na masakit, dahil yun ang gusto ng Diyos, ginagawa natin. Ibig sabihin, patay na tayo sa sarili natin. Palapakan natin, malapakan ako na. Amen? Kahit na wala tayong gana, sumamba. Pero yun ang utos ng Diyos, tayo'y pumupunta.
Ibig sabihin, patay na tayo sa sarili natin. Amen? Kahit na wala tayong gana, tumulong. Pero dahil yung gusto ng Diyos, ginagawa natin. Ibig sabihin, patay na tayo sa sarili natin. Diyan ka magsisimula pagpapalain ng ating mahal na Pinoon. Everyone say, praise the Lord. Di ba linaw-linaw ang binasa natin? Ang nais mawala ng magkaroon ng buhay, mawawalan. Ngunit ang nais mawalan, alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo, ay maliligtas yun. Sabagat ang sino mang mag-ibig ligtas sa kanyang sariling buhay, ay mawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, sa Ebanghelyo at sa Ebanghelyo, ay maliligtas yun. Mangako yan, hindi nagsisinungaling, minamahal. Handa tayo mawalan alang-alang sa Kanya at sa Ebanghelyo. Ang daming patotoo, minamahal. Hindi tayo nalalayo sa buhay na natin, mga pastor. Nakita namin, 1983, nung ako'y naging worker sa pastoral house, minamahal, walang pagkain. Ilang taon, walang pagkain, walang damit, wala lahat. Naliligo kami, walang sabon, walang shampoo. Ilang taon. Hinahabol ng mga bills. Pero kahit kailan, Ate Yola Pastor, hindi ko nakita na nagmukmok. Nakikita ko araw-araw, masaya, nagpupuri sa ating malapay. Handang magtiis alang-alang sa pagsunod. Nakita niyo naman ang resulta. Matinding pagpapala. Material, physical, spiritual. Lahat tinanggap. Amen? Wala na natin kasama. Nasa piling na ng ating mahal na Panginoon. Tupad lahat ang pangako ng mahal na Panginoon. Kaya, huwag po tayo manghinayang sumunod. Huwag po tayo mapagod sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat, ang may-ari ng mundo ay ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pag malakas ang panampalataya natin, pinaisip niya sa akin ng mahal na Panginoon, nung nagpipray kami, siyempre, grabing pagod mo, konti lang tulog mo. Kasi bilang tao, nag-alala ka. Diba? Maraming kailangan. Kasi mag-alala ka. Pinisip sa akin, mga Pinoon. Lahat to ng bagay sa mundo, kaya ng Diyos ibigay sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Oh? Nasa Biblia? Lahat pala. Ano nangyari? Bakit sinumpa ang tao? Tinumpa ang mundo? Ano nangyari? Yung nagkasala sina Eva at Adan. Wala po ang tao kaya kahirapan, walang karamdaman, wala lahat. Walang kamatayan ng tao. Yung nagkasala sila Eva at Adan, yung sumpa na punta sa atin. Kibasa? Luke chapter 4, the book of Luke chapter 4, verse 6. Ayon po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 4, ang talata po ay 6 hanggang 7. At sinabi sa kanya ng Diablo, sa inyo ay ibinigay ko ang lahat ng kapamalang ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito ibinigay na sa akin. Ibibigay ko kung kanino ko ibig. 7. Kaya nga, kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging sa iyo lahat. Amen. Praise God. Sa 5, ano sabi? Ako na lang. And the devil taking him up into an high mountain. Yung Diablo, dinala ng ating manapin ni Jesus bilang tao doon sa mataas na bundok. At inakyat pa niya, at iniakyat pa niya, pasya niya. At pinakita sa kanya
sa sandaling panahon ang mga kaharian sa sanlibutan. Yun, umakit sa bundok malapit noon, dinala siya ng Diablo doon. At sinabi sa kanyang Diablo, sa iyo ibibigay ko ang lahat ng kapamahalang ito at ang kalalatian nila. Yung mga bansa pinakita, mga syudad, sabi ng Diablo, bibigay kong kapamahalaan nila sa iyo at ang kalalatian nila. Pag sinabi ng kalalatian nila at ang kayamanan nila. Bibigay ko sa iyo, sabi ng Diablo. Sa malapit. Kasi malapit na napakahirap eh. Noong panahon na yan, wala siyang pagkain, siya nagpa-fasting, wala siyang tahanan, wala lahat. Sabi ng Diablo, bibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan sa mundo. Sinabing glory, nakakalimutan lang natin ng talata. Nandiyan sa banal sulatan. Riches and glory is synonymous in the Word of God. Same meaning lang yun. Pag sinabing glory, the same as riches, wealth. Bigay ko sa iyo ang kalalatian nila, sapagkat ito'y naibigay sa akin. Atinan mo. Bakit ibigay sa Diablo ang kapamahalaan sa mundo at ang kayamanan ng mundo? Pansin naman natin. Sino ba mga billionaire sa mundo ngayon? Puro mga antikristo. Tama ba? Inamahan? Tama ba? Di ba? Mga may-ari ng mga malalaking company, mga pharmacy. Lahat. Yung Microsoft, sino mga may-ari niyan? Mga antichrist, sumasamba kay Satanas. Bakit napunta sa kanila? Sapagkat sinabi ng Diablo, sapagkat ito'y naibigay sa akin. At ibibigay ko kung kanino ko ibig. Ibibigay ng Diablo sa mga sumasamba sa kanya. Oh, mga globalists, these people are Satanists. Wala lang tago-tago yung diretsuhan salita. Isa lang mismo, inaamin nila eh. Di ba? They worship Satan. 7. Kaya nga, kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyo lahat. Tingnan mo? Sa ng Diablo, ang kapamalaan at kayamanan ay binigay sa akin. Pero, una, hawak ni Naibat Edan yan. Hawak ng tao yan. Yung kapamalaan ng mundo at ang wealth ng buong mundo, hawak ni Ebat Edan yan. Pero nung sila nagkasala, sinalin sa Diablo, napunta sa Diablo. Sinabi ng Diablo. And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me. Binigay sa akin. And to whomsoever I will, I give it. Kung sino ang gusto ko, bibigyan ko. Sino bibigyan niya? Yung sumasamba sa kanya. Verse 7. If therefore you will worship me, all shall be thine. Kaya kung ikaw sasamba sa harapan ko, ay magiging iyo lahat. Sinamba nila ang Diablo. Diba? They don't believe in our Lord Jesus Christ. Lucifer, ang kanilang Diyos. Kaya sila ay naging billionaire. Pero katulad ng binasa natin kanina, sa Galatia, nung namatay ating Manong Kristo, yung inagaw ni Satanas ay binalik sa tao. Palapakan natin malapay noon. Amen? Hindi natin alam yan. Marami din nakakaalam yan. Yung inagaw ng Diablo na kapamalaan at kayamanan ng mundo, binalik sa tao when our Lord Jesus Christ died on the cross. Binalik. Ang problema, hindi natin alam. Ang problema naman sa mga tao, mahal, dinadaya tayo. Di ba? Yun ang pang-usap na malapay nun. Binalik na pala sa atin. Kailangan na natin, anong gagawin natin para mabalik sa atin? Ibigin mo ang Diyos. Kung paano yung mga billionaire sa mundo,
ay naging bilyonaryo dahil sinamba sa talas, ang mga Kristiyano, ibigin mo ang Diyos, buong puso, buong kaluluwa. Yung napunta kay Satanas, ibabalik ng Diyos sa iyo. Palakpakan natin, malapay noon. Amen. Hindi natin alam yan for so many years. Salamat sa tinuro natin ng pastor. Laging tinuturo mo ng pastor, ibigin mo. Nandun kami sa pastoral, naghihirap kami naman for how many decades. Wala lahat. Sabi naman ng pastor, magtiis lang kayo. Magpuri tayo. Ibigin natin ng Diyos, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Isang araw, lalaya tayo sa kahirapan. Totoo! Nangyari! Hallelujah! Praise the Lord! Hebrews chapter 11, verse 6. My singers, please prepare. Hebreo, Kabanatang 11, Talatang 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang nagtagapagbigay ganti sa mga Kaniyang nagsisihanap. Maganda sa English na mahal. And He is a rewarder of them that diligently seek Him. Siya ang tagapagbigay ganti. Siya ang tagapagbigay pagpapala sa mga masikap na nagsisihanap sa Kanya. Diligently seek Him. Masikap na naglilingkod. Masikap na hinasunod ang kalooban ng Panginoon. Amen? Kailangan natin may pananampalataya at masikap na sunusunod ang kalooban ng ating Panginoon. Kung magsamba ka, kung magsamba tayo ng totoo. Kung magpuri tayo, maggugol tayo ng oras. Yan ang masikap. Kung manalangin ka, iyakan mo ng ilang oras. Yan ang masikap na paghingi sa Panginoon. Sabat ang pangako ng Panginoon, lahat ng humahanap, pakasumpong, lahat ng humihingi, lahat ng kumakatok ay binubuksan, lahat ng himingi ay bibigyan. Amen? Pangako yan. Lahat ng kumakatok ay binubuksan. Lahat ng humahanap, pakasumpong, at lahat ng nahingi ay binibigyan. Mangyayari lamang yan sa mga masikap na kumakatok, masikap na humahanap. Kahit may hadlang sa paglilingkod, hindi tumitigil. Kahit tumaan sa mga trials, tuloy-tuloy ang kainitan sa mga paglilingkod. Hinamahal, sila po yung makakatanggap ng reward ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin, mahal na Panginoon. Last verse. Unknowingly, tayo po'y sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi natin alam. Akala natin hindi tayo sumasamba. Wala na tayo sa religion. Wala na tayo mga Diyos-Diyosan na sinasamba. Pero sa spiritual, mayroon pa pala tayong Diyos-Diyosan. Ano yun? Colossians chapter 3, verse 5 and 6. Right, singers, please prepare. Colosas, Kapitulo 3, ang talata po'y 5 hanggang 6. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kristiyano, hindi perfect yan. Ang Kristiyano, nagkakamali yan. Minsan. Pero pinapatawad yan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Iba po yung nabubuhay sa kasalanan, iba yung nahulog sa kasalanan. Tayo minsan nahulog, pero tayo ay bumangon. Amen? Hindi na natin manalikan. Walang problema yan. Iba po yung nabubuhay, hindi na tayo nagsisisi. Iba po yan. Kung tayo nagkasala at tayo bumangon, hindi natin binalikan, pinagpala ka. God will restore you
to your original possession. Amen ba, minamahal? Malinaw sa Banal na Kasulatan? Masamang nasa at kasakiman na siya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasakiman pala. Ibig sabihin, masakit pakinggan, minamahal. Hindi natin binabasa yan to heart and body. Sinasabi naman natin katotohanan. Ibig sabihin, if we love material things more than God, ang tawag po dyan, kasakiman. Malinaw sa Banal. Hindi natin binabasa kasi kagabihin tayo. Pag sinabi sa Biblia, kasakiman, mas mahal natin ang mga bagay na nakikita kaysa sa Diyos. Lalo na yung mga finances, di ba? Hindi masama magkaroon ng kayamanan. Maganda yan! Malapahan natin, malapin. Dapat mayroong kanyan. Ang ayaw lang ng Diyos, pag iniibig natin yon, higit sa mahal sa Kanya. Dapat, ibigin natin ang malapinon higit sa lahat. You're willing. Handa ka gawin kahit masakit sa'yo. Handa ka mawalan. Minamahal, hindi ka naman mawalan. Lalo kang magkakaroon. Amen? Kasakiman pala yung pagsamba pala sa Diyos-Diyosan. Para may Diyos-Diyosan tayo na sinasamba. Para lumulog tayo sa revolto. If lagi natin nasamayin yung mga bagay dito sa mundo. Alam mo, yun po tinutukoy dyan. We love the things of this world more than God. Pero pag ang Diyos, inibig mo, wala kang pakialam, minamahal. Subok yan sa Banal lalong madami ang pagpapala mo. Palapakan natin, malapay, no? Madalas nakakalimutan natin. Nililihis ng kaaway ang ating mind, ating puso. We are acquiring for more and more. Pero nakalimutan natin ang kalooban natin, malapay, no? Diba? Kung pinagpala ka, that is very good. But do not forget, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Dahil ang kaligtasan natin, hindi kaya bayaran ng lahat ng mga bagay sa mundo na ito. In fact, ang isang pagpapala na hindi kayang bayaran, yung kaligtasan natin. Yung pinili tayo ng Panginoon para maging tunay na anak ng Diyos, hindi po kaya bayaran yan. Ang lalakaran natin doon, ginto. Ang ating bahay, mansion sa langit. Wala nang sakit, walang problema, walang pagluha, walang karamdaman, walang kamatayan. Mahal. Pero nung pakabit ng Diyos, sa lupa rin gusto niya pagpalain ka. Nung nga lang, may labanan dito. Ililihis tayo ng Diablo sa mga bagay nito. Ibigin mo ang Diyos, buong lakas, buong isip, buong puso. All shall be yours. Hallelujah! Praise the Lord! All shall be yours. Yung nga lang, may labanan. Araw, makipagbaka ka. Lord, ikaw lang talaga ang mahal ko. Ikaw talaga ang una. Kung anong gusto mo, yun lang sa akin. Di ba? Kung ito, papaiwan mo sa akin, handa ko iwanan ito. Ikaw lang ang gusto ko. Pag ganyan tayo, ang sabi ng Panginoon, all shall be yours. Hallelujah. Palapakan natin, malapay lang. Habang tayo maawit na mahal. Hallelujah. Ihanda natin mga sarili sa ating Holy Supper. Dakila ka, ikay tapat sa iyong salita. Hindi nagsasawa. Habang inaawit natin ito, ihanda natin mga sarili, minamahal. Hallelujah.
pagkabuti mo, Jesus. sa tulad Puri tayo minsan ng pinamahal. patawad mo'y nadarama. Ang iyong kamay sa akin laging nakaalala. Ganap na gumagabay sa aking buhay. Dakila ka, ika'y sa'yo. Sa ligay, nagsasama sa aking langit. Nakala mo manawa ang aking mo'y nasa. Walang iba magpapamatay sa'yo. Tagay, ngayon at magpakailanman. Tumingin ka, dakila ka, Jesus. Lahat ay gagawin, utos mo'y susundin, dahil dakila ka, aking Ama. Dakila ka, ika'y nagmahal sa'yo, sa lidaig, nagsasama sa aking langit. Nagkahanda ang unawa, ang pag-ibig mo'y talis. Walang ibang magpapatay sa'yo. Tagay, kayo'y magpapakailanman. Muli ka, dakila ka, Jesus. Dakila ka, ika'y nagkasyo, sa lidaig, nagsasama sa aking langit. Nagkahanda o unawa, ang pag-ibig mo'y talisan. Walang iba magpapatay sa'yo. Tagay, ngayon at magpakailanman. Muli ka, dakila ka, Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, bago po tayo dumako sa ating banal na hapunan, ating pong patanggapin ang ating pinagpalang bisita sa araw na ito. Kayo po'y pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi aksidente na kayo po'y narito. Ito po'y araw na itinakda ng mahal na Panginoon upang siya'y inyo pong makilala ng lubusan. Napakinggan po natin kanina ang mga buhay na patotoo na ang Diyos dito buhay, nagbabago ng buhay, nagpapagaling ng karamdaman, namulutas ng problema. Lahat ng mga pagpapalang yan ay maaari niyo pong makamtan kung inyo pong gagawin at susundin ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ang pananampalataya. Kailangan maniwala po kayo sa mabuting balita o yung tinatawag na gospel na ang ating Panginoong Jesucristo, ng Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagkatawang tao, namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kailangan maniwala po tayo dyan. Pangalawa, pagsisisi. Dahil sabi po ng Biblia, lahat ng tao ay nagkasala. Wala kahit isa nakaabot sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang ating isasagawa sa araw na yung tinatawag na maka-Diyos na pagsisisi. Yung totaling pagtalikod po sa makasalanang buhay, hindi na natin babalikan kailanman. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Ito yung ilulubog ang ating buong pagkatao. Ang tubig magiging simbolo ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon, maghuhugas ng ating mga kasalanan. Pag tayo inilubog doon, pag ahon natin, lahat ng kasalanan natin nakalimutan na, pinatawad na ng ating mahal na Panginoon. Pang-apat po, yung kaloob ng Espiritu Santo. Yan po ay hindi namin kayang ibigay sa inyo, hindi natin kayang gawin ngayon. Subalit,
Kapag ka po kayo nagpatuloy, sinsirong naglingkod sa ating mahal na Panginoon, siyang araw, ibibigay po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa inyo. At ang inyong pangalan na isusulat sa aklat ng buhay doon sa kalangitan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Itaas niyo po ang inyong mga kamay at sundin niyo po ang maiksing panalangin na aking sasabihin. Taas niyo po ang inyong kamay. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, maraming salamat na ako'y naabot ng iyong dakilang pag-ibig. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong banal na salita. Aking napakinggan sa araw na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap po kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso at isip na marumi sa kasalanan. Iligtas mo ako sa apoy ng impyerno, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Paglilingkuran kita hanggang sa muling pagbabalik mo. Itong aking samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sabihin niyo po, Amen. Pakibaba po ang inyong kamay. Kami po manalangin para sa inyo. Dakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, kahabagan mo po, mahal na Panginoon, sa kaluluwa, lumapit si Balapan tumanggap sa araw na ito. Nawa maganap ang apat na reglamentong kaligtasan sa kanyang buhay, mahal na Panginoon. Iligtas mo siya sa apoy ng impyerno, isulat mo kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Tulungan mo siya maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon, kahabag at pagpalain mo siya, mahal na Panginoon. Sampu na kanyang mga mahal sa buhay. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Makabalik po kayo sa inyong upuan. At huwag niyo pong lisanin ang lugar na ito na hindi po kayo nagpabautismo upang lubos po ninyo makamtan ng pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po ay darako sa isang sagradong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Napakabanal ng ating isasagawa, mga minamahal. Kaya minsan ang patay aawit ng isang awiting pagsisisi. Alalahanin natin ating mga pagkukulang na gawang kasalanan sa harapan ng ating malapay ito lumipas na isang buwan. Tayo po ay magsumamo, mga minamahal, bago tayo dumako sa banal na hapunan. Hallelujah, hallelujah. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Nagkatapat sumasamo, Yesuga, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawa, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon kailangan ko. Yes, hallelujah, dear Jesus. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, hindi magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus.
Hallelujah, hallelujah. Mahal na Panginoon, sa unang dalangin po ng aming mahal na Pastor Valdez Ronald Almeida. Kahabagan mo kami pagpalain, gawing karapat-dapat sa pagsalo sa iyong banal na hapunan. Lumipas na 1 buwan sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, unang mga taga-Korinto 11, pababa ang basa. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus, nang gabing siya ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Hawakan po ng tinapay, mga minamahal. Tinapay, simbolong katawan ng ating mahal na Panginoon na nadurog. Nagkawasak-wasak, alang-alang sa atin, mga minamahal. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kainin po natin ang tinapay, mga minamahal. At gayon din naman, hinawakan ang saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito. Sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alala sa akin, hawakan po natin ang sarong ito, mga minamahal. Ito po ang nagsimbolong napakabanal na dugo ng ating mahal na Panginoon na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inumin po natin ang saro, mga minamahal. Ang pag-ibig na ating Panginoon. Siya ay matay upang tayo'y matubos. Ang ginawang pinayupan Hallelujah, hallelujah. Jesus. Hallelujah. First stanza. Hallelujah. 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 Ang sabi ng ating napag-aralan, mga minamahal, tayo hindi lubos na sa sumpa. Wala na tayo sa sumpa. Dahil sa kamatayan ng Diyos sa cross. Hallelujah. 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 Wala na tayo sa sumpa, mga minamahal. Wala na.
malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! God bless you, minamahal. God bless you, beloved preacher, Brother Mark. Lahat na may sakit, gagaling kayo ngayon by faith. Minamahal, huwag po kayong mag-alinlangan. Gagaling kayo, hindi na bukas, ngayon. Hallelujah! Praise the Lord! Tapos ang may sakit, ilagay yung kamay sa ulo. Isang kamay sa parte yung katawan, nandun ang sakit ninyo. Kahit anong sakit, gagaling kayo. Dahil sa kamatayan ng ating mga Pinoon, sabi ng Biblia, by His stripes we are healed. Sa magitan na kayo mga latay, tayo pinagaling. Hallelujah. Manampalataya kayo. Kahirapan, palayasin natin sa hapong ito. Wala po kayong sakit at sa inyong dalawang kamay. Problema sa hanap buhay. Gusto lang manapin mag-prosper ang iyong mga business. Amen? Mangyayari yan. Mula sa araw na ito, minamahal. Mula sa araw na ito, lahat ng mga may negosyong kapatiran, it will prosper in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Mahal na Panginoon, sa lang dalangin, amin ang ginagalang, mahal na Pastor. Lahat na may sakit sa hapong ito, kalooban ninyo na sila'y gagaling. May mga problema, kalooban po ninyo na iya'y malulutas. Makahirapan, lalayas sa araw na, mula sa araw na ito. Hallelujah! Sapagkat inalis mo na kami sa sumpa. Mula ikaw namatay sa krus ng Kalbaryo, kami pinalaya sa sumpa. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Tanggapin nila mga kagalingan nila, kalutasan mga problema, pagpapalang pinansal, higit sa lahat spiritual sa araw na ito. In Jesus' name, hallelujah, in the name of Jesus. At aking sinasaway, aming sinasaway, I command in the name of Jesus. Demons of poverty, demons of sickness, cancer, leukemia, diabetes, poverty, I command you in Jesus' name. Cast out for the children of God right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, be healed, be healed, be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. Any kind of sickness, I command you, cast out in Jesus' name. All demons of sickness, mga kahirapan, lumayas ka, and then, hinak ng Diyos in Jesus' name. In Jesus' name, let prosperity, abundant blessing flow on you from this day in Jesus' name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Itaas ang kamay na mahal. Naniwala ba kayo tinanggap nila? Material, financial, physical, blessing. Kagalingan, tinanggap niya sa araw nito. Itaas ang kamay. Naniwala ba kayo na mahal? Tinanggap nila kayong 10 in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin na malakas 3 beses. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! God bless you, minamahal. Pagpalain kayo na lubusan na ating mahal na Panginoon. Kukuha po tayo na ating special offering para sa ating pong 31st Church Anniversary, Baliwag Outreach. 31st Anniversary on April 21, 2025. Dito po gaganapin, minamahal. Dito po mismo sa ating chapel. Kaya kukuha po tayo ng special offering, minamahal. At ang Diyos pong bahala magbalik sa inyo. The more you give, the more you will receive. Beloved, Brother Remeo Herrera, sa ating special offering, mayroon po yan mga offering kung umiikot, pinamahal. Mga extra pagpapala kayo, lalong dadagdagan yan naman ng Panginoon. Amen? Lalong dadagdagan natin mahal na Panginoon. Pray natin mahal na Panginoon. Amen. God bless you po, beloved Lord the Preacher. Sama-sama po tayo manalangin, mga minahal.
Opo, dakilang Diyos, mapagpala namin lahat. Aming pinakamamahal Jesus. Sa unang dalangin namin, beloved Pastor Listrada Almeida, maraming salamat. Mahal Panginoon sa lahat ng pagpapala, biyaya, patuloy pinagkakalob sa bawat sa amin. At sa mga oras na ito namin ipagkakalob ng special offering, patuloy mo pasahan lang isan ang bawat kami na magkakalob upang patuloy na magamit sa pangailangan ng Ibalang Iglesia, upang patuloy pang tumawag naman sa maraming kalwa. At ibalik niyo po at malapit ng siksik, liglig, mapaw, pagpala, buot lamang sa iyo. Sa unang dalangin namin, beloved Pastor Listrada Almeida, in Jesus we pray. Amen, amen. Bless you so much. Tuloy-tuloy po ating panambahan dito tuwing Linggo, Miyerkules, saka Biyernes. Ganon din sa San Ildefonso, Bulacan. Linggo, Miyerkules, at saka Biyernes. At may dagdag po muna yung special offering po natin ng Sunday para sa lupa ay ilikong po natin is 13,000. Di may nagbigay pa po ng 100,000. So 113,000. Pakibigay kay beloved Sister Ann. Sister Ann po ang taghawak ng ano natin sa lupa. At yung lupa natin by faith solved na po yan. Amen. Malapakan. Hallelujah. Praise the Lord. Ako, ni Katiting, wala ko alinlangan. Yung lupa na yan, mabibili natin sa pangalan ni Jesus. Sigurado yan, walang duda. Sabi at mga pastor, piso at saka 1,000,000, pareho lang yan. Pag hiningi mo sa Malapelo. Amen? Kindly, beloved Sister Ann, pakikuha, 113,000, nadagdag ito nung Sunday.
pakibigay kay Beloved Sister Ann. Para hindi na umakyat si Beloved Sister Ann, pakiabot tala. Ayan. Yung nakaraan Sunday, binigay natin sa kanya is 1 million. May nagbigay na 1 million. And anong Sunday naman, 100,000 plus 13,000. Then, sa darating mga araw, magmi-meet na po tayo. I believe God will provide. Mababayaran po natin. No doubt about it. Amen? Dahil buhay ang Diyos natin. Hindi natin gawain to. Gawain naman ang Panginoon. Siya magpo-provide. Hallelujah! Praise the Lord! Naniwala ba kayo na mahal? Huwag tayo mag-alala. Buhay ang Diyos natin. Mabibili natin yan. Kahit ilang milyon pa yan. Puri na malapay. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Puri natin malapay, Lord. At kung wala na po tayo nakalimutan, na mahal, pasensya na kayo. Medyo late na po tayo nakatapos dahil Holy Supper po natin. Yung nagugutom po, after ng closing prayer natin, mayroon po diyang ginahini po ng kapatiran, nagbili po ng pamirinda natin ninyo na mahal. Yung nagugutom po, mayroon po dyan. Marami pong binili na tinapay, breaking, at saka may inumin. God bless you po ang ating kapatid na ginamit. Palain po kayo ng lubusan na malapay noon. Ay, nagugutom nila mahal, huwag mo na kayo umuwi. May breaking po yan. Libre lang po yan. May ginamit na kapatiran. Purihin natin malapay noon. God bless you so much. At tayo po, sensya na kayo, supposedly 3 or 4 o'clock tapos na tayo. Dahil nga sa Holy Supper, minsan na lang may ito tuwing katapusan ng buwan. Sama-sama po tayo. Kaya medyo maraming testimony. Kaya inabot po tayo ng 5 o'clock. Pero sa susunod, hanggang 3 o'clock lang tayo. 3 or pinakamatagal is 4. Pwede natin malapin. Dito po tayo, Miyerkules, Biyernes, at saka Linggo. Tayo tumayo na, minamahal, sa ating pansamantalang paghiwalay. Tumayo na po tayo, beloved preacher, Brother Ray Santos, sa ating closing prayer. God bless you po sa ating beloved order preacher. Tayo po lahat ay tumayo, pagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O mapagpala po naming Ama, Diyos, ang banal sa matamis ang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa paggabay at paglangis mo, sa bawag toy, yung malagawain mula sa pampisa, mahal na Panginoon, sa mga nag-aaning papuring awitin, masaya at malaman ng awitin, mahal na Panginoon, sa lahat ng payag ng kabutihan mo sa aming buhay, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga nagkaloon, may kasabot bahagi, andog naman ng katapatan, mahal na Panginoon, sa pag-aawit na beloved kuhal, sa pagkilim sa aming kalagitnaan, na tunay lalagi ka namin kasama sa tuwi-tuwi na mahal na Panginoon. Lalo tigit po namin pinapasalamatan, mahal na Panginoon, ang yung banal na salita na dinala pinagpalang mga aral sa araw nito, mahal na siping kalakas, ang espiritu namin pamumuhay, mahal na Panginoon, sa oras po ito, mahal na Panginoon, dalangin po namin, mahal na Panginoon, sa unang paglalo na beloved Noble Pass, mahal na Panginoon, sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon, dalangin po namin kung paano hindi na ako sa lugar ito ligtas payapa, taglay ang pag-iingat mo, mahal na Panginoon, sa mga may sasakyan, mahal na Panginoon, para tayo walang lahat sa aming tahanan. Hallelujah, na maligtas at alisin mo mga hadlang, mga gawa ng kaaway sa matamis ang pangalis, Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Naman, mayroon po dyan, biskwit. Nagbigay ng kapatiran, napakadaming biso, isang box. Nandiyan po, God bless you sa kapatid na nagbigay. Pwede po kayo kumuha dyan. God bless you so much. We love you so much. Our dearest Jesus loves you more.